Magandang araw! Alam niyo na, lagi tayong mas maganda sa araw! Woo! Anyways, kaninang umagang ganap ngayon pagkagising ko ngayon, nasikaso ko na nga agad itong lababo namin at nilagyan ko na nga rin ng laman yung baunan ng panganay ko dahil naliligo na nga rin siya at inalis ko na nga rin yung kaunting kanin dito sa kaldero para malinisan ko na nga rin. At kung nagtataka nga kayo kung bakit maitim nga yung kaldero namin ay sa kala ng kahoy nga muna kami nagluluto at nagsasaing dahil naubusan nga kami ng gasol nung linggo pa at hindi pa nga rin kami nakakabili. At pagkatapos ay nilagay ko nga yung kanin na uwi pa nung biyanan ko nung linggo. Galing nga yun sa birthdayhan nung kamag-anak nila at nilagay nga ng panganay ko doon sa freezer kaya pala hinahanap ko nung nakaraan. Nakakaloka, nilagay sa freezer, ginawang yelo, nyosme. Naglagay nga lang ako ng kanin doon sa kaldero para ipainit at nilinis ko na nga rin itong painitan ng tubig namin dahil magpapainit nga muna ako ng tubig para mailagay doon sa kanin. Lumabas na nga rin ako dahil ang kala ng kahoy ng biyanan ko ay nasa bandang harap ng terrace namin. Maigi na nga lang at merong kala ng kahoy itong biyanan ko at maigi na nga rin dahil may sibak na kahoy nga itong kapatid ng biyanan ko. Bali si Lolo Kokong, bali masipag nga yun mga kahoy at magsibak. Very thankful nga ako dahil kahit papano kapag nauubusan nga kami ng gasol ay meron ngang kahoy dito na mapagsasaingan at mapaglulutuan namin. Nang makapagpainit nga ako ng tubig, isinalang ko na nga rin itong ipapainit kong kanin at nilagyan ko na nga rin ito ng mainit na tubig para hindi nga mapanis. Sayang kasi yung kanin napakadami at mainit-init pa nga yun nung inuwi nga ng biyanan ko nung linggo at nagtimpla na nga rin ako ng kape habang binabantayan itong salang ko dito at nilabas ko na nga rin yung ulam ng mga pusa ko na galing sa rep. Bali nilagang isda nga yan na may kalabasa. Dinadamihan ko na nga rin yung luto na yan para pinapainit ko na nga lang ng pinapainit kapag pinapakain nga sila. Bali maaga pa nga rin ng mga time na yan at habang nagsasaing nga ako at nagbabantay nga ako niya ng mga salang sa kala ng kahoy ay nagkakape nga rin ako at nagwawalis na nga rin ako. Wow! At yung bunso ko naman ay tapos na nga rin kumain at naglilinis na nga rin ang kulungan ng mga pusa dyan sa terrace namin. Kapag umaga talaga, lalo na kapag may pasok ang mga bata ay napakaraming nga rin gawain. Nang mapainit ko nga yung kanin sa kaldero ay sinalang ko na nga rin itong ipapainit ko ang ulam ng mga ginakis kong pusa. Napaka-useful at napaka-alwan din namang magluto dito sa kala ng kahoy ng mga biyanan ko. Pero syempre, nahihiya din naman tayong gumamit ng mga kahoy dahil hindi naman tayo nangangahoy at nagsisibak. Napakahirap din namang mangahoy at magsibak. Nung bata pa nga ako ay sa kahoy din talaga kami nagluluto at sanay talaga kaming mangahoy at magluto sa kala ng kahoy. Ang mga anak ko naman ay marunong ding magluto dito sa kala ng kahoy, lalo na yung panganay ko ay alam na alam din talaga magsiga ng kahoy dito. At yung bunso ko naman ay nagpapatulong nga siya kay Lolo Kokong kung paano magsiga at binabantayan na nga lang din niya. Nagtsatsaga na nga lang muna kaming makiluto dito sa kala ng kahoy ng biyanan ko dahil ang budget ko nga na pambili ng gasol ay ibabayad ko nga muna sa field trip ng bunso ko dahil magpi-field trip nga sila sa linggo at kasama nga rin siya. Nang mapainit ko nga yung ulam ng mga junakis kong pusa ay inilagay ko nga ulit yung pinapainit kong kanin at inalis ko na nga rin yung daig. Balibaga na nga lang ang natira at pagkatapos itinabi ko na nga lang muna at nilaban ko na nga rin itong mga basahan na dinumihan sa kulungan ng mga pusa. Bali yung mga anak ko nga ang lagi naglalaban ng mga basahan dito dahil sila nga ang naglilinis ng mga kulungan ng mga pusa. Dahil maaga pa nga rin at sinipag nga rin ako sa araw na yan ay nilabhan ko na nga rin para maisampay at pagkatapos pumasok na nga rin ako sa loob ng bahay at pinasok ko na nga rin yung ulam ng mga junakis kong pusa dahil nag-aantay na nga rin sila dyan at mga gutom na nga rin. Nyosme, matitiis ko nga yung gutom ko at gutom ng mister ko, hindi yung mga gutom ng mga junakis kong pusa dahil nagkakagulo nga sila dyan kapag hindi mo sila unang pinakain. Inasikaso ko na nga yung pagkain nila. Naglagay nga ako ng konting kanin at nilagay ko na nga rin yung ulam nila at hinimay ko na nga rin yung isda at nilamas-lamas ko na nga rin. Talagang nilamas ko nga yan dahil para makita ko kung meron ngang natitirang mga tinik. At pagkatapos hinati-hati ko na nga rin para sa kanila at inilapag ko na nga rin para makakain na nga rin sila. Kulang pa nga sila dyan ng mga time na yan at wala pa nga yung mga ibang adult kong pusa. Kapag wala pa nga rin sila ay pinagtitira ko pa nga rin sila ng mga pagkain nila. Ginawan ko nga rin ng ibang pagkain itong si Negrael dahil minsan ayaw nga nito ng nilagang isda. Minsan nga pinagpiprito ko pa nga ito ng isda para maging ulam niya. Dahil meron pa nga rin natirang adobong manok na inulam nga ng bagets ko kagabi at kaninang umaga, yun na nga lang din ang pinaulam ko sa kanya. At eto na nga yung makikilit kong
yung iba nga ay tapos na nga rin kumain at yung iba ay kumakain pa nga rin. Pagkatapos nga yan, ay nasikaso ko naman yung iba pang mga gawain ko at papasok pa nga rin ako. Yun lang, salamat!